Magandang araw mga kayakat. Ang kalamang aking ibabahagi ay patungkol sa mga bagay na mga kababalaghan katulad lamang ng mga multo, mga laman lupa, mga alien at iba pa. Ang mundo ay puno ng kababalaghan, mga kababalaghang kumukuha ng atensyon ng mga tao, kagaya lamang ng pagpapakita ng mga multo at mga nilalang na nakakatakot, kagaya lamang ng mga maligno, kapre at iba pa. Pero lahat nga ba ng mga ito ay totoo o gawa-gawa lang ng ating mga malilikot na isipan at pagkatakot sa mga kwento-kwento na ating mga narinig? Yan ang aking bibigyan kasagutan sa videong ito. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, maaaring pindutin niyo muna ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videong i-upload ko. Maraming salamat. Ang pagkatakot ay natural na nararamdaman ng mga tao kung may nararamdaman sila na hindi maganda o nakakatakot. Maraming mga tao ang nagsasabi na sila ay nakakita ng mga kapre, sirena, white lady, duwende at mga multo. Mga mahal sa buhay na nagpapakita sa mga naiwan nila sa ibabaw ng lupa. Pero sila nga ba ang mga taong namayapa na dito sa mundo? Ayon sa ibang paniniwala ay sinasabi nila na sila ang mga namayapa na. Pero ito ay salungat sa tinuturo ng Biblia. Ayon sa banal na kasulatan sa libro ng Lucas kabanata 16 bersikulo 11 hanggang 31. Ayon sa kasulatan, nagmakaawa ang mayamang lalaki kay Abraham na papuntahin si Lazaro sa kanya upang patakan man lang ng tubig ang kanyang bibig dahil sa sobrang paghihirap sa apoy. Pero sabi ni Abraham, hindi na maaaring pumunta ang mga taga dito dyan at ang mga taga dyan ay hindi na pwedeng pumunta dito. Ang punto ng banal na kasulatan ay kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay didiretso sa kanyang paroroonan, kung sa langit o sa tinatawag na place of torment, at hindi pwedeng lumabas ang mga ito. Ang tanong, kung hindi na pwedeng pumunta ang mga kaluluwa dito sa mundo, sino ang nagpaparamdam at nagpapakita sa mga tao? Alam mo ba na iisa lang ang kasagutan sa mga multo, kapre, sirena at iba pa? Sila ang mga tinatawag na mga fallen angels, mga masasamang anghel na pinarusahan ng Diyos kasama ni Lucifer at bumagsak sa lupa. Marahil ang iba ay hindi naniniwala dito, pero alam nyo kung ano ang mga kakayahan ng mga fallen angels na ito? Ang mga anghel ay nabiyayaan ng mga iba't ibang kakayahan.
Ang mga anghel ay kaya nilang magsakatawang tao kung gugustuhin nila. Kagaya ng mga tatlong bisita ni Abraham sa aklat ng Genesis, Kabanata 18. Ang dalawang nagligtas kay Lot at sa pamilya nito sa Sodoma at Gomora na matatagpuan din sa Genesis, Kabanata 11. Sabi sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, versikulo 1 hanggang 4. Sinasabi dito na nakita ng mga anak ng Diyos ang mga babae na magaganda. Kinuha nila ang mga ito at ginawang mga asawa, at ang kanilang mga anak ay naging higante na tinawag na Nephilim. Tumutugma lamang ang sinabi sa libro ng Jude, Kabanata 1, versikulo 6, sinasabi na ang mga anghel ay iniwan ang dating katauhan at ang kanilang tahanan. Kagaya rin ni Satanas na dating anghel na kaya niyang mag-anyong ahas kagaya ng ancient serpent na luminlang kay Adan at Eva. Kung saan siya ay magiging dragon sa hinaharap kagaya ng sinasabi ng Biblia sa Revelation chapter 12 verse 9. Kaya lagi nating tatandaan na ang mga fallen angels o ang mga demonyo ay kaya nilang magsakatawang tao o sirena, tikbalang at iba pa kung gugustuhin nila. Kaya nilang kopyahin ang mukha ng iyong mahal sa buhay para lang takutin ka. Ano ba ang intensyon nila para gawin nila ang mga ito? Walang iba kundi para tayo ay takutin, guluhin, at ilayo ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Paalala, ang mga anghel ay walang kasarian, pero kaya nila itong magbagong anyo kung gugustuhin nila. Ang mga mabubuting anghel ay hindi maaaring magsakatawang tao o iba pa kung walang pahintulot ang Diyos. Kagaya lamang kung may misyon sila, kagaya ng mga nagligtas kay Lot at iba pa. Marahil ang iba sa inyo ay may ibang paniniwala at ito'y aking nire-respeto. Ang videong ito ay isa lamang pag-aaral. Ang mahalaga ay hindi tayo mailayo sa ating Diyos ng mga masasamang nilalang dito sa mundo. Kung may mga katanungan kayo, ay maaaring magkomento lang sa ibaba at pipilitin naming bigyang kasagutan ang inyong mga katanungan. Muli, ito po si Ayakat TV nagsasabi, God bless sa inyong lahat.